Magandang gabi. May gawa akong bagong template, yung recruitment tracker. So, this tracker is for hiring managers and recruiters. So, mapapadali nito yung buhay nyo sa pag monitor or track ng mga applicants ninyo kasi this is all automated na. Meron tayong recruitment pace, overall status, sources, location, hanggang year. So, dito kayo mag-edit sa part na to basta yung mga part na mayroong mga naka-tables or borders. So, yan. So, pwede kayong mag-delete, pwedeng mag-add, and lahat ng mga ilalagay nyo dito ay automatic na mag-update or lalabas sa ating mga drop-down sa buong template. So, next is yung dashboard. So, pwedeng mamaya ko na to i-explain. And this one is nakapokus tayo sa candidates. Ito yung mga applications na natatanggap natin. So, dito sa area na to, may makikita, kumbaga sa taas ng ating mga headers is may naka-add na auto, select, enter, select, auto. So, that means pag yung mga auto is hindi natin gagalawin yung buong column na to kasi meron siyang formula. So, ang gagawin lang natin or babaguhin is etong mga select at saka enter. So, ganun lang siya. Yun lang yung tatandaan nyo. So, gumawa ako ng, itong columns na ginawa ko is job ID which is automatic na na-generate from dito sa ating job opening. So, makikita nyo yun mamaya. So, sa date applied, syempre kung kailan nag-apply si applicant, anong pangalan niya, and then ano yung position na in-apply niya. Itong position is, isiset natin ito dito sa ating job openings. And then, itong auto, itong department, since auto yung sa taas, hindi natin siya gagalawin. So, kapag sinelect natin itong position applied, baguhin ko ha. Let's say customer support, automatic mababago yung department kung saang department belong yung position na yon. So, balik ko sa HR officer. So, sa human resources department siya. And then, saan nyo nakuha yung applications? Kung Facebook, JobStreet, referral, and LinkedIn, and etc. Sino yung recruiter? So, yan. Etong recruiters is masiset natin to dito sa settings. Kung makikita nyo, nandito sa list ito. Kung ano yung nakalagay dito, sila din yung lalabas dito sa ating options. Yan. And then ano yung email ng applicants and then contact number. And then this is useful guys. 'Di ba may Google Drive? So pwedeng i-paste nyo doon yung resume niya and then copy-paste nyo lang yung URL nun and then i-paste nyo siya dito. So, every time na gusto nyong tingnan yung resume, so, i-click nyo yung link at mariredirect siya doon sa Google Drive. And then, ano yung status? So, meron akong nilagay na status. So, screening. So, meaning ito yung mga ini-screen nyo yung mga applicants na nagpasa ng resume. And then, let's say, na-screen na, so initial interview, and then let's say nakapasa sa initial, mag-assessment na, and then pag nakapasa sa assessment, final, and then offer, and then hired. So, ganun lang. So, mababago nyo rin tong status nito dito sa settings. So, kayo nang bahala ito. So, balik tayo sa candidates. And then, yan. Ito, ano na lang to eh. So, parang kayo na magsiset niyan. And then, ano yung notes nyo sa interview, ganyan. Ano yung status nung, kung active pa ba yung, ano niya, yung application, or isiset nyo na kung hired, and then, in hold ba yung kanyang applications, and then, ano yung remarks. So, yun. Next is sa job openings. Dito natin i-list down lahat ng ating job openings sa ating company. So, again, mapapansin nyo sa taas, merong auto, enter, enter. So, yung auto, wag nyo siyang gagalawin. So, ang ginawa ko kasi dito sa job ID is automatic mag-generate siya ng unique na job ID. So, ilalagay natin ano yung hiring na position. Let's say HR officer, saang department, and then location, anong type ng employment, and then kailan siya nag-open, and then pwede nyong i-close yung status dito o kaya naman ay yan, isi-set nyo kung open pa rin, kung close na, kung may na-hire na, and then post muna. So, sino yung hiring manager? So, ganun lang siya kasimple. And then dito sa ating dashboard,
ito yung fun part. So, ayan. So, ito ay filtering. So, pag walang laman yan, kung ano yung mga may laman yan, yun lang yung lalabas dito sa ating filtering. Let's say, ako recruiter, pipiliin ko yung pangalan ko. Yan, yung mga data nito is all about recruiter Lawrence. So, yan, makikita nyo siya. Maliban lang dito sa number of applications by month, vacancy fill rate, tsaka job opening status. Okay. So pag pineto niyo na kasi yung job opening status dito, let's say 'di ba 20% ng open. So pag nag-close ako dun sa open status, so mag-update 'yun. So ko-close ko siya. So pabalik tayo sa dashboard. Babawasan yung nawala na si open kasi nag-iisang open lang naman siya, so 'di ba? So nag-update yung ating pie chart. So 'yan. So pag gusto niyo i-clear yung filter, i-click niyo lang yung filters and maki-clear na yung status and babalik ulit siya sa kumbaga ano 'to parang year to date. Kumbaga kung kailan nag-start yung data hanggang ngayon. So ito siya. And then dito naman kung gusto niyo i-filter, let's say according kasi dito sa ating record. So meron tayong applications received from June to may July pa nga eh. So let's say if i-filter natin yung June lang. So hindi niya isasama tong si July. So balik tayo dito. June 2025 and then June 2025 pa din. So, if filter lang naman ito yung data from June 1 to June 30 or 31, ganyan. So, dyan yung siya makikita. So, yan. So, kung isasama natin si July, siyempre mag-update automatic yung ating mga data. So, dito ay meron tayong screening status. So, makikita natin at a glance kung ilan ba yung for screening pa, ilan yung for initial interview, ilan yung for assessment. So, let's say babaguhin ko sa ating candidates, magbabago tayo ng assessment. So, may makikita tayo doon. Let's say si screening, after pala ng initial, let's say yan, si Ella Robles is assessment na. So, makikita rin natin dito sa dashboard na mag-update siya. So, may isa na, 'di ba? So, wala pa rin tayong offer. So, let's say magbabago ako ng offer, yung may mga finals, simply for offer. So, yan, nakikita rin natin dito sa dashboard. So, nag-update siya. So, yun. So, let's say for dito sa range na to, let's say sa akin lang. So, magbabago din yan siya automatic. So, ito yung mga mga applicants ko or ako, si Lawrence, diba? Sila yung mga applicants ko kasi naka-under sila sa akin. Kumbaga under, according dito sa data, makikita naman dito kung sino yung recruiter. Ayan. So, ito lang mga na-hire ko. 1, 2, ay mga applicants ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6. Ayan. So, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So, yun lang. Saan ko nakuha mostly yung mga applications ko? Sa LinkedIn, Facebook, JobStreet. And then, yan. So, dito rin makita natin kung ilan yung active, on hold, ilan na yung na-hire under my name or kumbaga yung applicants ko. So, makikita rin natin dito, let's say yan, select nyo lang na 2024. So, maging blanco yan. So, 2025 yung mga records natin. So, makikita natin dito yung um, tawag dito, kalimutan ko na, itong chart na to. So, yun lang. This is available na po sa aking website. I-visit nyo lang yung lawrencelaudenio.digital.com and hanapin nyo siya sa new. Kumbaga, dalawa kasi yung section dun ng template ko, bestseller and new. So, sa pangalawang ano dun. So, yun, makikita nyo to. O kaya, dun sa may search bar, i-click nyo lang yung um, i-click nyo lang yung recruit na word, lalabas yan siya. So, ganun siya daling hanapin. So, kung ayaw nyo mag-scroll sa website, i-type nyo na lang yung recruit. Yan. Yan. Dito, pwede nyo siyang i-type dito. Recruit. And automatic hanapin ng website. Yan, no? Si recruit. And then, kung ayaw nyo naman maghanap, kung nagbabrowse-browse kayo, scroll down nyo lang siya. Ito yung mga best-selling, ito yung mga new, yung bagong release. So, dito nyo siya makikita. Ito. And then, kung gusto nyo siyang bilhin agad, add to cart. Or kung hindi naman, kung gusto nyo basahin muna yung mga
descriptions, click nyo muna siya and then ayan, basahin nyo muna kung ano yung features ng template. And ayan, so yung mga read before buying, ayan, yung key features niya, bakit nyo siya kailangan bilhin. And then pag may question kayo, pwede kayong kumontak directly sa website or sa mga social media channels. So, yun lang. Sana makatulong to sa inyo and mapadali yung work nyo as recruitment or recruiter. So, thank you and see you on my next demo video.